Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Isang grupo sa Isabela kamunti ka ng tamaan ng kidlat. At ang tumamang kidlat na videohan pa raw nila. Hindi raw napigilan ang sama ng panahon sa Quezon, Isabela ang bonding ng grupo ni na James. Lakas loob pa rin kasi silang tumambay sa bukid. Kumikidlat at kumukulog na doon. Nung kumikidlat na po, sabi ng pinsan ko, mag-video ka para matsambahan natin yung kidlat, sabi po ng pinsan ko. Tapos ako naman po, nag-video naman po ako. At tila narinig sila ng langit. Ito kasi ang sunod din ang na-record. Isang kidlat na tumama ilang metro lang ang layo mula kina James. Ang lakas nito, umabot daw sa kinatatayuan ng grupo. May tumama pala sa kamay ko. Parang grounded, nabitawan ko yung phone ko tapos pinurot ko agad, tapos tumakbo. Di ko na malayan na-off ko pala yung phone ko kaya natigil yung video. Ang hindi na raw nakunan sa video ay kung paano sila nagpulasan. Nagulat po tsaka natakot. Sa kabila nito, lakas loob pa rin daw binalikan ang lugar kung saan tumama ang kidlat. Tumama po yung malakas sa puno ng saging tapos yung lupa nabungkal din po. Ayon sa Pag-asa, ang tawag sa kidlat na video ni na James, fork lightning. At kahit daw ilang metro ang layo nila kung saan tumama ang kidlat, lubha daw itong delikado. Possible na magkaroon sila ng electric shock. Mayroon kasi tinatawag na ground current. Yung paggapang ng kuryente kung saan dumapo una yung kidlat at pakalat doon sa mga areas na dinapuan nito. Yung naramdaman nila ay maaaring ground current. Pero posible nga ba na ang pagtama ng kidlat ay dahil daw sa hawak na cellphone ni James? Maaaring naging multiplier yung hawak nilang devices. Yung ulap natin, nagsiseparate yung positive at negative charge. Yung positive charge nasa ulap, nasa tuktok. Yung negative charge na nasa ilalim ng ulap, mag-a-attract yan ng positive charge sa ground. At isa raw sa maaaring source ng positive charge ay mga gamit na gawa sa metal o bakal. Ano ba dapat gawin para maiwasang mangyari ito? Kuya Kim! Ano na? Kapag kumikidlat, mahalagang mag-ingat. Ang tama kasi ng kidlat ay maaaring makapaminsala o di kaya ay makamatay. Kaya kapag kumikidlat, iwasan ang mga open area gaya ng bukid, beach o kalsada. Huwag din magkubli sa ilalim ng puno. Sa halip, pumasok agad sa loob ng bahay o gusali. Lumayo sa mga bintana at pinto. Iwasan din ang paghawak sa mga metal o kable. At i-unplug din mula sa power sources ang mga gamit kung maaari. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.